Sa Dinagat Islands, unang humagupit ang Bagyong Tino. Kumustahin natin ang sitwasyon doon kasama si Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, sa mga nakikinig at nanonood sa iyo ngayon. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. Kong, kumusta na po ang kasalukuyang sitwasyon sa Dinagat Islands matapos nga humagupit ang Bagyong Tino sa inyong isla? Sa ngayon, umiikot kasi tayo, no, para magkaroon ng rapid assessment din, at immediately ay makabigay ng tulong. Yung pinaka-badly hit ay yung nasa bandang north ng isla, yung munisipyo ng Loreto at munisipyo ng Tubacon. Although sa ibang mga lugar, sa natitira pang 5 pang munisipyo, marami ring mga bahay na natuklap ang mga atip nila. Swerte din naman kasi maaga ding nakalikas yung marami sa mamamayan kasi talagang umikot ng 2 araw yung mga munisipyo, yung mga MDRR officers at yung probinsya para ilikas yung mga nandun sa coastline. Pero yung talagang sira, ngayon hindi ako makalusot. Doon sa highway namin ay may nag-landslide. So may 3 sections ng highway ang parang halos hill yung tumambak na mga bato at mga lupa na pinapa-clearing namin. Siguro yung difference dun sa panahon ng Odette nung 2021, maraming puno talaga yung bumagsak sa kalsada kaya puno at lupa yung talagang inasikaso naming maklear. Ngayon ay may mga ilang poste ng kuryente na naputol, bumagsak, na clear naman agad. Yung pinakamahirap yung boulders na medyo gumulong at pumunta doon sa highway na nakabara kasi kahit motor ay hindi makadaan. Nakausap ko naman yung 2 mayor doon sa last 2 towns kasi uuwi din ako dahil medyo nasira din yung bahay namin, no, yung ancestral home namin sa Loreto, taga doon ako eh. Pero nakausap ko naman na sila kasi yung iba naman ay naka-charge ng solar. Pero wala pa rin kuryente hanggang ngayon at medyo putol yung ilan sa communication lines namin sa mga coastal barangay, lalo na yung isla. May isla na Hibusong ang pangalan, in between Loreto and Giwan. Medyo pinadalhan ako ng ilang video doon sa may mga natira pang nakahagip ng signal. Medyo talagang ang daming sirang bahay at mga punong nakabagsak. Hindi lang mga saging talaga, kahit coconut trees, yung mga hardwood trees na medyo naputol, natanggalan ng mga atip yung karamihan sa mga bahay. At yung gym nila ay parang wala ng atip ngayon. Hmm. So, Kong Bag-aw, ang sinasabi po natin doon sa bahagi na nagkaroon po ng landslide, so dalawang towns ang na-isolate? Oo, northernmost part. Ito yung nakaharap na halos sa Samar, Eastern Samar, Southern Leyte part. Medyo malakas yung epekto ng bagyo doon, at doon talaga medyo naglandfall kaya na nabara nabara yung highway nung boulders ng mga lupa along the highway na sa may bandang papasok dun sa mga munisipyo ng Tubacon at Loreto. May assessment, may initial numbers na po ba kayo kung gaano karami pong mga kababayan nyo po dyan, kababayan natin, ang naapektuhan po at nananatili or kinailangang manatili muna sa mga evacuation centers? Doon sa Hibusong, halos buong barangay, 3 barangays ang halos nakatira ngayon sa mga areas na sa eskwelahan na may natira pang mga pader na semento pero medyo wala na ring atip yung mga nagtitake sila ng shelter. Yung iba inilagyan nila temporarily ng mga tent, yung mga atip at yung doon sa Tubaw naman yung
yung ilan sa mga may mga hanggang ngayon yung mga lumikas actually ay nandun pa rin halos lahat sa evacuation centers na yung mga lumikas na mga pamilya, lalo na yung mga nandun sa mga coastal, actually hindi lang coastal towns pati yung mga nasa medyo mataas na part kasi yung hangin medyo rumagasa talaga dun Mm. sa kabuuan din ng dinagat. May mga isolated sa ibang munisipyo na nilipad yung bumagsak yung kusina, nawala yung ilang piraso ng mga yero sa mga bubong nila. Mhm. Mayroon na po ba kayong natatanggap na numero na casualty or nawawala and injured? Ah, Fortunately, yung wala namang reported na casualty pa so far, no, based sa conversation ko sa mga mayors. Yung mga, ang iba lang talaga ay parang hindi pa sila nakakakain. Mas ganun yung parang pinakakailangan nila ngayon immediately. Yung mga nasugatan, hindi din hindi wala pang kumpletos na datos. May ilan lang, hindi masyado grabe, yung mga minor injuries na agad naman na natugunan ng mga RHU, yung mga rural health units natin. Dun sa mga iba na natamaan ng ilang kahoy. Pero ang pagkatuklap kasi ng mga yero nila parang hindi naman yung enough para talaga lumipad at ang hindi gaya ng Odette talaga may mga nasugatan na talaga dahil lumilipad yung mga yero. Ito talaga ay nawakwak yung mga kisame, natanggal yung yero sa bubong. Mhm. Pero hindi naman wala namang reported na talagang kailangan dalhin sa ospital na Mhm. level, no. Oo. Kung may mga lumabas pong report na ilang pamilya sa Dinagat Islands ang napilitan daw sumilong sa Imbornal dahil po sa lakas ng ulan kagabi. May update ho ba kayo sa kalagayan nila? Oo, actually, naging trending din 'yan dito sa amin. Mm. Dahil pinapalikas na rin naman sila nung maaga pa, to be fair kay Mayor, pinapalikas naman na talaga sila at parang hindi at feeling nila ay parang confident sila sa kanilang bahay. Nung medyo umaalog-alog na yung mga bahay nila ay pumunta sila dun sa malaking culvert na actually tuyo, no, tuyo. Hindi pa kasi nakakabit yung culvert doon sa ilog. Mhm. Kaya nung nakita nila na medyo palakas na yung hangin kasi ang information ay mga 11 nung lumalas na yung hangin mga around 7 PM ganyan. So nung gumigewang-gewang na rin siguro yung mga bahay nila ay may mga 14 na pamilya na nagsiksikan doon sa mga culverts na malalaki na nakalagay pa doon sa kalsada, doon sila nag-take ng shelter. At na medyo nakatulong ng konti 'yon kasi medyo stable yung culvert at hindi sila nabasa, sa buong panahon ng bagyo. Kaya nung umaga, nung madaling araw na ay parang nagsibalikan din naman sila sa kanilang mga bahay. Pero yun nga, actually, maaga pa lang ay hinihimok na silang madala sa evacuation center. Pero dahil tingin siguro nila ay hindi naman kailangan, kaya lang siguro napilitan din sila dahil nga sumobra yung lakas ng hangin, hindi nila masyadong na-anticipate. Alam mo kahit meron na kaming karanasan sa Odette, may mga pamilya pa rin na ang iniisip siguro nila ay hindi sila matatamaan o hindi maapektuhan yung mga tirahan nila. So napilitan sila kasi medyo malakas na rin yung hangin nung nag-decide sila na mag-take ng shelter doon sa mga malalaking culvert na naka-set up pa doon sa kalsada. Mhm. Mayroon na po bang koordinasyon sa national government at ano rin din po ang aksyon ng provincial local government para po sa mga kababayan natin na naapektuhan? Kahapon pa, yung DSWD ay nag-inventaryo na, no, naka-preposition na rin sila sa mga goods na immediately ay pwedeng mahatid doon sa mga evacuation centers na hindi makakauwi pa at kailangang hatiran ng mga immediately ng mga food supplies. Kahapon pa, yung provincial government at yung PDRMO ay umikot. Alam namin na malamang ang pinakatatamaan ay yung northernmost towns, yung Loreto
Puerto Atubahon. So, pumunta din agad doon naman si Governor at yung mga opisyal ng Provincial Disaster Risk Management para yung mga nasa lugar na tingin nila ay talagang medyo delikado ay malikas agad sila. Yung mga mayors din natin doon sa mga towns na yun ay nag-conduct agad ng clearing operation kanina kaya mabilis na alis yung mga kahoy na nakaharang. Yung DPWH ngayon ang nagki-clearing doon sa highway na nabagsakan ng mga bato at mga lupa na gumuho doon sa bundok nasa gilid ng highway kasi may portion kami ng highway na babaybayin yung gilid ng bundok at doon nangyari yung mga landslide. So yung DPWH ay tugon ngayon, naka-monitor din ako sa kanila kasi nga palusot sana ako, hindi ako makalusot dahil kahit motor ay hindi makadaan at kahit yung mga tao ay parang mahirap dumaan doon dahil sa malalaking bato nga nakaharang. Sabi nila it will take a week daw to clear pero sabi ko nga baka pwedeng may portions na siguraduhin lang na pwede nang madaanan kasi marami din namang naghahatid ng mga harvest nila, mga transaksyon nila dito sa iba pang mga towns namin na natitira sa Dinagat Islands. So, parang ano naman, aktibo naman ang lahat. Siguro malaki din talaga ang tulong sa naging karanasan namin sa Odette at kahit sa Yolanda. Actually, yung Yolanda, parang ganun yung naging pattern, yung dalawang towns din sa north ang Mm. naapektuhan, which is similar ngayon kasi nandyan sa may bandang east of northeast, so mga bandang Giwan, mga ganyan sa Eastern Samar banda yung medyo heart ng presence ng bagyo bago siya dumiretso sa iba pang lugar no papunta sa Palawan. Kaya yung talagang badly hit yung nasa medyo north part. So sila mayor, in fact, yung mayor ng Tobago no, si Mayor Feli Pedra Blanca, parang doon yata talaga nagstay magdamag sa evacuation center para i-monitor yung movement ng mga mamamayan natin doon at mga pamilya na kailangang lumikas. May mga ilang structures na nasira, halimbawa yung legislative building ng munisipyo ay nabasag yung lahat ng salamin. Yung mga gym at ibang ito yung mga government centers, no? Yung mga barangay hall ay medyo natanggalan ng mga atep. Yung mga, nung after din kasi ng Odette, marami kaming naitayong bahay na Mm. itinulong ng IOM, yung UN agency, na ang atip ay semento. So yun, medyo nagamit nga rin yun na evacuation ng ibang pamilya. Maraming nag-ampon ng mga kapitbahay doon sa mga bahay na medyo sementado, na may mga ground floors na semento ang second floor. So medyo nakatulong yun ng malaki at medyo sila na rin ang kumupkop. Pero minomonitor ng LGU, ang huling report sa akin ay pati yung mga nag-evacuate doon ay na-extend naman ng tulong. Yun nga lang hindi makontak ng mga kamag-anak, yun ang mga pinoproblema namin ngayon kasi gustong malaman ng mga kamag-anak na nasa labas ng Dinagat o nasa ibang bansa, kumusta ang pamilya nila. Pero ang hirap isa-isahin ng mga bahay kasi nga hindi pa makalusot doon at busy din yung mga LGUs natin doon sa immediately pag-respond doon sa daily requirements ng mga mamamayan. May mga pumupunta din dito sa bahay ko para Mm. makikain kasi talaga Opo. wasak yung kusina nila at Alright. hindi sila makaluto, ganyan. Mm. Ma'am, marami pong salamat, Kong, at mag-iingat po kayo dyan, Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw.